Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control measures instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission? Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Kung meron naman pong sistema ang vice-presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya pero naubos na. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we know what was discussed during the meeting of President Bongbong Marcos and House Speaker Martin Romualdez yesterday, and who were the people present during the meeting? Ang maiko-confirm ka lamang po ay nagkita po sila ng Pangulo at kung ano po yung napag-usapan nila ay hindi po natin masasabi. Okay, but clearly yesterday, Yusek, mainit po na usapin yung change of leadership in Congress. So I wonder if the President gave his blessings na mapalitan yung head ng Congress, considering that Congressman Toby Chanco himself said that although co-equal body, they respect the President, so they need to discuss the issue with the President. Sa ngayon ay wala po tayong masasabi at hindi pa naman po yata nagre-resign si Speaker Romualdez. So tingnan na lamang po natin kung anong susunod na magaganap. Last na lang po, ma'am. What does Malacanang think about the possible change of leadership in Congress? How will this help when it comes to preserving the integrity of the institution or the government as a whole, considering po na na-link din si Congressman Romualdez issue ng flood control projects, although not directly, but he was mentioned. If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez, at ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Salamat po. Yusek, related follow-up lang po. But can we get a categorical statement from the palace that should he resign and should he lose the speakership, that will not be a way for him to escape accountability? Si Speaker Romualdez? Of course, kaya nga yun ang mangyayari kung magre-resign siya at kahit naman hindi siya mag-resign. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang depensahan sa pamamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Thank you. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Comment lang po from the palace on ICI Special Advisor Benji Magalong's statement backing the call for Speaker Martin to face the commission amid alleged involvement in the flood control scandal. Si Mayor Magalong po ay special advisor. So kung ano man po ang kanyang maia-advise, idiretso niya na po sa ICI at ang ICI po ay may mandato naman po na tugunan lahat ang mga records, facts, complaints na maaari matanggap nila. Sunod na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, for the last remaining 3 years ni Pangulong Marcos sa leadership, isasama niya na ba yung sa legacy niya, yung anti-corruption drive, since nasimulan niya na dito sa DPWH? And from there, talagang nakita natin kung gaano kalalim yung corruption doon sa ahensya.
Ang pagtatrabaho po ng Pangulo para maipakita at ma-expose kung anumang mga maanumalyang flood control projects na ito at nagiging sanhi ng korupsyon, hindi po ito ginagawa ng Pangulo para magkaroon lamang ng legacy. Ginagawa niya po ito dahil ito po ang kinakailangan. Ginagawa niya po ito para sa taong bayan. So hindi para po magkaroon lamang ng legacy. Follow up lang, Yusek. Katapos nitong investigation sa DPWH, meron bang information kung merong ahensyang isusunod si Pangulong Marcos na kung meron siyang natatanggap na information, talamak din ng korupsyon doon sa ahensyang yun? Ang pag-iimbestiga naman po patungkol sa korupsyon ay hindi lamang para sa DPWH. Kung meron pong makikita at maibibigay na anumang mga reports tungkol sa anumang korupsyon, yan naman po ay talagang pag-iimbestigahan. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong, Chris Jose Remate. Good morning, Yusek. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay corrupt. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017, halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Mami, isa na lang po. Mami, naman po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan mo? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Thank you, ma'am. Sunod na tanong, Gilbert Verdes, DWIC. Morning po, Yusek. Ngayon pong nag-start na po ng operation o trabaho yung ICI. Baka may update po sa operation naman ng sumbong sa Pangulo.ph. Okay. Meron po na natanggap na sumbong as of now ay 16,275 na report
At lahat pong ito, dahil meron na pong ICI, ay ipapasa na po sa ICI. Thank you po. Sunod, Tuesday, New DZBB. Hi ma'am, follow up lang po doon sa meeting ni Pangulong Marcos at ni House Speaker Romualdez. Sa tingin po ba ng palasyo itong possible na pagbibitiw, kung magbibitiw man si Speaker o kung mag-on leave lang, ay nararapat lang para i-appease o pahupain yung damdamin o emosyon ng taong bayan dahil nababanggit nga po ang pangalan ni Speaker sa issue ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Para pahupain ang damdamin? Sabi ko nga po, ang sabi po natin, mag-resign o hindi mag-resign, at ang kung pangalan niya ay nasasama, may imbestigahan man po ito. So, decision na po iyan ni Speaker Romualdez kung siya po ay magre-resign. So, hanggat hindi po talaga siya nag-resign, ay wala naman din po talaga magiging reaksyon ng palasyo. Thank you po. Last question, Let Narciso, DZRH. Ma'am, other topic lang po, ipinatigil po ng Supreme Court yung implementasyon ng redistricting ng BARM. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito, lalo't ilang linggo na lang ay election na sa BARM? Kung yan po ang desisyon ng Supreme Court, yan naman po ay gagalang. Kung ano pong inuutos sa Supreme Court, magkukumplay naman po ang pamahalaan. Pero hindi po ba nangangamba ang Malacanang na makaapekto ito, lalo't paulit-ulit na sinasabi ni Presidente kung gaano kahalaga itong BARM elections sa rehiyon at sa peace process? Kung pangamba po, opo, meron. Pero susundin pa rin po ng administrasyon kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court. Ivan Mayrina, GMA7. Pahabol ko lang, ma'am, yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. And her answer was, and I quote, actually hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell?